Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago tayo bumati ay gusto ko lang muna basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Eldon Carbajal. Ang sabi niya, nakakamatay din ba ang lusbor? Okay, baka may mga pilosopo dyan. Hindi yung lusbor ang nakakamatay, yung bala na dumaan sa lusbor. Okay, para malinaw. Yung bala na dumaan sa lusbor ang nakakamatay yung bala. So, titingnan natin kung anong epekto niyan. Kasi maraming beses na itong tinanong sa akin hindi ko pinapansin. Ngayon, papansinin na rin natin para matapos na yung pagtatanong nito. Okay, bago natin bigyan ng kasagutan ay gusto ko lang muna kayong batiin at pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil nakatulong naman kayo para dumami ang ating mga subscribers. At maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo sa ating revenues na kung saan ang kita ng ating YouTube channel ay nakalaan para doon sa ating mga beneficiaries na 6 na mga bata na anak ng mga single parent na mga mag-aral. Salamat din doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Nagre-reklamo na po yung anak ko. Mag-message kayo dyan kung kayo ay may ipapaabot na tulong sa ating mga beneficiaries na mga anak ng mga single parent na mga mag-aral. At para kayo ay ma-recognize ng ating YouTube channel. Kagaya ni Aljon Dating at Jubit Francisco. At lalo tigit maraming salamat kay Sir Noli Pisa America na nagpapadala naman sa ating premiere videos. Ayan, puntahan na natin itong itong katanungan ni Eldon Carbajal. Nakakamatay din ba ang lusbor? Okay, ibig sabihin yung bala na dumaan sa lusbor ay napag-aralan natin ito na ang epekto nito ay nababawasan yung velocity. Ibig sabihin, humihina yung bala pero hindi ibig sabihin ay nababawasan yung velocity at hindi nagiging consistent yung tama. Ibig sabihin ay nawawala yung kanyang consistent na tama. Kumbaga, sabog-sabog ng tama dyan. Pwedeng unang putok ay dito, ganyan. Yung kanyang precision. Nawawala yung pagka-precision niya. So, mahirap itama, kumbaga sa salita. At ang bala nito ay nagtatambling na. Kumbaga umiikot. Kumbaga sa halip na ano yung bala natin dito? Sa halip na yung bala ay diretsyong paganyan, dire-diretsyong paganyan ay tumatambling ng ganun. At hindi na nga tuwid ang takbo. Maaaring pagano na, pagano, paganyan. So, at pag tumama sa target ay balagbag na, kaya ang butas o ang ay ang tawag ay keyhole, hindi na bilog. Okay, kung napanood na ninyo yung una nating video, keyhole na, pahaba na, balagbag na ang tama. So, ang tanong ay nakakamatay ba? Ay sa tingin ko ito ay nakakamatay dahil hindi naman ito kung yung pukol nga, yung pukol nakakamatay, yung batuhin ka lang nakakamatay, o yung tirador. Imagine niyo yung tirador, pag tinamaan ka sa masilang bahagi ng iyong katawan, sa utak, at ang bala mo ay ganito, ay pwede ka rin ikamatay. Okay, so, at ito ay bumabaon pa rin sa katawan ng hayop man o sa flesh, sa laman, bumabaon pa rin ito. So kung ito ay bumaon, ay malaki ang damage nito. Malaki. Sa halip na ang damage niyan ay ganyan, ang damage niyan ay magiging ganyan o keyhole. So tingnan na natin ang sinasabi ng mga expert para mas maliwanag. Kasi yun ang aking dito, yun ang opinion ko. Kung nakakamatay yung ay nakakamatay din ito. Kasi hindi naman ito yung pag sinabing nabawasan yung
yung velocity, ay ibig sabihin ay yung velocity niyan ba ay parang tirador na lang? Hindi, malakas pa din ito. Mabawasan man niya ng ilang porsyento. Okay, ang sabi dito ay loose bore itself doesn't kill directly. Tandaan natin, kahit pa hindi yan loose bore, kung hindi ka naman tinamaan sa vital points, hindi lahat ng tinatamaan ng bala ay namamatay ha. Hindi lahat, conforme kung saan ka tinamaan. Kung tinamaan ka sa blood vessel at naubusan ka ng dugo, doon ang ikamamatay mo ay pagkawala ng dugo. Okay. Kung tinamaan ka sa puso, o di heart attack. Para kang heart attack. O. Kung tinamaan ka lang sa mga hindi naman vital points, okay, ay hindi ka mamamatay. Sa tingin ko, maaring maputol yung paa mo, ganun, kung madala ka kagad sa ospital. Kasi, mali yung interpret natin na lahat ng tinatamaan ng bala ay namamatay. Marami ang nabubuhay na tinamaan ng bala. Hindi lahat ng tinatamaan ng bala ay namamatay. Yun ang tandaan ninyo. Conforme kung saan ka tinamaan ng bala. Okay? So, yun ang isipin natin. Kaya, kung ikaw ay tinamaan ng bala na galing sa loose bore, ay depende rin kung saan ka tinamaan. Ay siyempre, pag tinamaan ka sa chest, ay malamang mamamatay ka. Dahil nandito ang vital points natin eh. Pag dito, nandito yung ating mga delikadong organ. Nandyan ang puso, unang-una puso, baga, atay, basta nandito. Pero kaya nga pag nagsusuot ng vest, hanggang dito lang eh. Ito. Hanggang dito ang vest. Yan. Pag ang vest, hanggang dito lang. Hindi naman, at saka helmet. Helmet. Okay? Dahil yung utak. Okay. Kaya, meron nga aksidente, nakita kong aksidente na tinamaan dito. Dito naglusot yung bala dito. Dito lumabas buhay. Kasi hindi tinamaan yung utak. Dito dumaan sa pagitan ng butas ng ilong dito. Dito tumama yung bala. Naglaro ng baril. Okay, so, buhay. Kaya depende. Kahit pa sa ulo katamaan, kung basta wag tamaan yung utak mo, kaya yung helmet, ang pinoprotektahan ay utak. Meron nga, wasak ang muka. Huwag namang mangyari sa atin. Buhay. Hindi na damage yung utak. Basta utak, at saka itong mga vital, ito. Kahit nga dito, tinamaan sa katawan, may nabubuhay pa rin eh. So, hindi kung mo tinamaan ka ng bala, patay ka. Depende yan kung saang organ ka tinamaan. So, ayan. So, ang sabi dito ay but it can lead to serious injury or death. Pwedeng pwedeng humantong sa serious na pinsala at sa pagkamatay through resulting issues like loss of accuracy, increase pressure that cause the barrel to rupture. Pwede ring makasira ito ng barrel. Mawasak yung barrel dahil nga baka bumara. Okay? A loose bore can cause bullets to travel erratically, potentially striking a person and causing injury or death. Ayun. Pwedeng makamatay pag tumama sa tao, striking a person, causing injury or death. Pwede makamatay. Or it could allow a second shot to fire into an obstructed barrel, causing the firearms explode. Pwede rin ikasira na ng baril. Explode ng baril. Yun ang pwede mangyari. Paano ang loose bore ay pwedeng humantong sa pinsala or pagkamatay? Accuracy issues. Ito yung sinasabi natin na yung bala ay hindi na properly guided. Pag lumabas sa baril, hindi na properly guided yan. Sumasayaw na yung bala, tumatambling na, at hindi na
hindi na siya accurate sa tatamaan. Pwedeng lumihis na kasi nga hindi na nag-i-spin yan. Sa halip na mag-spin, tumatambling na yung bala. Yun ang nangyayari. Catastrophic failure. Ito ay if a bullet gets stuck in the barrel. Pwede kasing mag-stuck ito sa barrel kasi loose bore na, baka bumalagbag sa barrel. Pwede. So yan ang pwedeng mangyari. A shooter at pwedeng ikapinsala ng shooter. Yun ang isang problema. Kasi nga sa sobrang pagluwag na ito, pwedeng ito ay bumalagbag sa loob ng barrel pag sobra ng pagkaluwag. Sabi dito. At yun ay mag-i-increase ng pressure. At ito ang matindi. Keyholing. Ito yung sinasabi ko kanina. Yung butas, yung tinamaan nito ay balagbag na. Keyhole na. A loose bore can cause bullets to tumble. Tumble, ibig sabihin ay nagtatumbling na. Tumble through the air. Nagtatambol na sa air. Resulting a keyhole. Yun, keyhole na ang tinamaan. Ay di siyempre, pag tumama ito sa katawan, keyhole na, malaki na. Ang tama nito, kumbaga parang ano na ito, parang hollow point na. Malaki na malaki na tinamaan. Effect, the bullets enter a larger sideways. Malaki na ang effect ng bullet. Umintre na, pumasok na ito sa katawan mo ng balagbag na. Huwag naman. While this seems less lethal than direct hit. Less lethal nga sa less direct hit. A tumbling bullet can cause a larger. Ang tumatambling na bullet na bala ay magkukos ng malaki, more destructive wound o malaking sugat, leading to a greater likelihood or death. Ayan. Pwede nga ikamatay. So ayan, at yun lamang ang pwede kong ipaliwanag dyan. At wala namang ibang pupuntahan yung paliwanag na yan. Kung magpapaulit-ulit tayo sa ganun, yan ay nakakamatay. Okay? So, hindi ko mo yan ay tumatambling-tambling sa ere, ay mas lalong malaki ang ano niyan. Ang sabi dito. Mas lalong malaki ang magiging sugat, kumbaga. So ayan, at hi to my YouTube channel. This is my friend. Okay, so ayan ang ating hindi na natin pahabain. At maraming salamat sa inyo. At babasahin lang natin yung ating community spotlight natin ngayon. Sorry. Ang ating community spotlight ay shout out kay Amboy Llanes, meron kang 47 engagement. Shout out kay Nueva Prepare, meron kang 29 engagement. Shout out kay Saipula Usudan, meron kang 40 engagement. Shout out kay Assassin Grid, meron kang 1 engagement. Shout out kay JR10, meron kang 55 engagement. Shout out sa mga kababayan natin sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo yung ating bagong Papa Burger dyan. At mapapaburger kayo sa sarap. Sa halagang 40 pesos, meron na kayong buy one take one at marami pang pagkain na kayong mapagpipilian. Maraming salamat po sa inyong lahat. Matatagpuan yan sa aking dating masishop, Alvarez Street, Pinamalayan, Oriental Mindoro. God bless us all.